ang bisyo ay para sa tanga. At aaminin ko na naging tanga din ako dati. Ang bisyo ay kahit anuman na ginagawa natin na alam naman natin nakakasama sa atin. Pero ginagawa pa rin natin dahil sa mga iba-ibang dahilan na sasabihin na para magtanggal ng stress or hindi kaya anuman yung benepisyo na sasabihin dyan. Pero kung tutuusin talaga natin ng mabuti ay nakakasama sa atin kung ano yung ginagawa natin na yun. So halimbawa, yosi. Di ba yung yosi, yung sabi ng mga tao na gagawin nila kasi nakakatanggal nga ng stress o ano ba. Pero alam naman natin na nakakasira talaga ito sa baga, tapos yung dugo din natin ay nadudumihan, yung puso natin ay mas nahihirapan, apektado ang ating buong katawan, nagkakaroon nga din ng throat cancer ang ibang mga tao na palaging nagyoyosi, bukod pa nga sa kung ano yung nangyayaring masama dun sa bibig. Tapos, nagkakaroon din ng sakit sa ngipin o di kaya sa gums. Pero sasabihin ng ibang mga tao na, okay, sige, kailangan natin mag-yosi kasi nakaka-relax yan. Marami naman ibang pwedeng gawin para makarelax at hindi nyo kailangan mag-yosi. Pero na-addict na kasi ang mga tao sa yosi, kaya ganun. Pwede naman huminga lang at mag-meditate nang hindi mo sinisira yung baga mo na lumalanghap ka ng nicotine, tabako, tapos ang dami pang mga chemicals na halo, lalo na yung mga modernong cigarettes na nakakasira talaga sa katawan. Nakakatawa nga na yung mga tao, iniisip nila kapag nagme-meditate yung tao na nakatunganga ay mukha silang tanga. Pero sino yung mas tanga? Yung nagsisira sa sariling katawan gamit ang yosi? O yung humihinga lang at walang iniistorbong tao? Sabihin ng mga tao, mukhang tanga yung nagme-meditate, pero ang totoong tanga, yung nagyoyosi. Kasi bakit niya sinisira ang sarili niyang kalusugan? Kung pag-isipan niyo ng mabuti, di ba? Ano ba yung ibig sabihin talaga ng tanga? Ang tanga ay hindi alam kung ano yung ginagawa sa sarili. Kulang sa kaalaman, kulang sa perspective, kulang sa pagkalawak sa kanyang kamalayan. Sa kasong ito ay iniisip ng tao halimbawa na nagyoyosi na ito yung paraan lang na makatanggal siya sa stress niya sa buhay, pero meron namang ibang paraan na hindi siya maninira sa sarili niyang kalusugan. At mas lalo pang naging tanga ang tao dahil nga iniisip niya na tanga yung nagme-meditate kaysa siya na nagyoyosi, sinisira niya yung sarili niyang katawan. Tapos tingnan pa natin ang isang kadalasang bisyo, which is yung alak. Yung alak ay kahit ano man na may alcohol na iniinom, ha? Hindi lang yung red wine. Ang ibig kong sabihin is anything na alcoholic beverage. Kung tutuusin nyo ng mabuti at titingnan talaga yung epekto sa mga neuroscientist, neurobiologist, ay ang alcohol kapag iniinom mo, literal na sinisira mo yung sarili mong utak. At dahan-dahan, pinapabobo mo yung sarili mo. Yung alcohol na ito ay tinatanggal nga yung sense of judgment mo na maayos ka mag-isip, kaya nga nakakagawa ka ng mga iba-ibang mga katarantaduhan na nawawala yung hiya mo, nagagawa ka lang kung ano yung gusto mong gawin at hindi mo na naiisip. Minsan nga ay hindi na natatandaan ng mga taong lasing kung ano yung nagawa nila. Dahil nga, tinatanggal yung utak mo eh. At bakit sa tingin nyo na ang tawag sa mga ito na mga alcoholic beverage ay mga spirits? Kasi yan ang paraan nga kapag halimbawa wala ka na sa sarili mo, yung utak mo wala na dyan, may ibang papasok sa yung spirito para yung spirito na yon ang magkokontrol sa katawan mo, sa kung ano yung gusto niyang gawin sa katawan mo. Kadalasan kasi ang mga tao, sinasabi nila kapag mag-a-alcohol sila ay para makalimot sila sa nakaraan. Pero nakakalimutan ba talaga nila? Siguro, ng ilang oras na wala sila sa sarili nila ay makakalimutan nila, pero pagkatapos naman nun ay matatandaan ulit nila. So, paano nakatulong yun sa'yo kung halimbawa ay makakagawa ka pa nga ng ibang mga kasalanan na gugustuhin mo ring kalimutan doon sa panahon nga na nag-inom ka at nalasing? Dito nga nakakapatay o nakakadisgrasya o di kaya nabubuntis ang mga tao dahil nga ay wala sila sa sarili nilang pag-iisip doon sa pagkalasing nila. Ang bisyo doon sa pagyosi at doon sa pag-inom ay kakulangan kasi sa mga kaalaman or kamalayan, awareness sa ating mga sarili, at hindi natin ma-regulate yung mga damdamin natin, maipalabas yung mga yan sa isang natural na paraan, katulad nga ng pagme-meditate o di kaya pag-journal, or mas maganda nga ang iba ay nag-e-exercise na lang sila para ilabas yung sama ng loob nila. Kasi wala na silang dinadamay na kalusugan nila, mas gumaganda pa yung kalusugan kapag nag-exercise ka. At pareho din ito sa ibang mga droga, kahit anong klase ng droga na nakakapagpaiba ng ating utak. Nandiyan na yung mga marijuana, shabu, mga psychoactive, psychedelic, or kahit yung mga gasolina or solvent, or kahit ano na mga morphine, cocaine,
Kahit anong bagay na para ibahin natin yung pag-iisip natin at makalimutan natin kung ano nga yung pagka-boring ng buhay, kumbaga. Lahat ito ay pag-escape sa kung ano ang katotohanan ng ating buhay. Yan ang kadalasan na dahilan sa kung bakit nga ginagamit ng mga tao ang mga droga or mga bisyo na ito. Sa ganyang paraan na hindi talaga aangat ang mga tao kasi katangahan ang mga bisyo na palagi nating sinisira ang ating mga sarili. At hindi ko sinasabi ito sa pamamaraan nga na sinasabihan ko lang yung iba, kundi ako kasi ay dumaan sa mga bisyo, pero ngayon ay natanggal ko na. Kasama din sa bisyo natin na ito yung pagka-addict nga natin halimbawa sa sex. Ako nga dati, ay babaero din ako, pero ngayon ay nagbago na ako nung natutunan ko na bakit nga ba ako naa-addict sa ganyan, kasi gusto kong takasan yung ano yung nararamdaman ko sa buhay ko. Hindi ko pa hinarap kasi kung ano yung mga kadiliman ko noong panahon na yon, at ngayon ay dinirekta ko yung sarili ko. At nagpapasalamat talaga ako sa naging asawa ko nga si Angelica Rose na isang puting engkantong Reyna na tinulungan ako para maging maayos ang aking buhay sa ngayon. So hindi na ako nagiging babaero, matino na ako at nag-focus ako sa trabaho at nag-focus sa misyon para makauwi ako ng matiwasay sa kabilang mundo. Kaya katangahan ang mga bisyo kasi sa halip nga na maibigay natin yung enerhiya at focus natin sa mga mapapakinabangang bagay, ay nasisira natin yung ating mga sarili. So halimbawa nga doon sa pangbababae or panglalalaki, marami kang nasisira na mga relasyon, at lalo na kapag halimbawa nakabuntis, ay makakapatay ka pa ng tao doon sa paglalaglag na yan kapag hindi mo itutuloy yung pagkabuntis. Ang lahat ng mga bisyo ay ginagamit nga natin para pagtakpan ang ating mga sariling kakulangan sa kaalaman sa ating mga sarili. Pero kaya nga, yung pagme-meditate pa nga, na akala mo mukhang tanga yung tao, yung pala, yung pagme-meditate na yon ay mas marami ka pang natututunan sa sarili mo. Na bakit nga ba ginagawa mo yung ibang mga bisyo, tapos kung matuklasan mo na ang mga yan, ay maliliwanagan ka na at makakagawa ka na ng mas mabuting mga pamamaraan sa buhay mo. At yun ang nangyari sa akin mga kapatid, at binabahagi ko nga ito sa landas ng kabanalan na tinuturo ko dito ngayon. Kaya nga ako nagtuturo ng free na meditation every Saturday ng 10 AM, either mindfulness or third eye, kasi yan ang naging susi talaga para matuklasan ang aking sarili, at binabahagi ko nga yan sa mga tao na gusto din matuklasan ang kanilang mga sarili. Napakasimple, kasi yung mga damdamin nga na nakaimbak na ayaw nating harapin, tapos nilalagay lang natin sa mga addiction natin, sa mga bisyo natin. Alam naman natin na nakakasama sa atin, pero ginagawa natin dahil ayaw nating harapin ang ating mga sarili. Kaya nga iniisip ng mga tao na katangahan ang meditation dahil ayaw nilang harapin ang sarili nilang katangahan. Kasi doon sa pag-meditate mo niyan or wala kang gagawin kundi huminga at tingnan yung paghinga mo at tingnan kung ano yung nangyayari sa kalooban mo, ay malalaman mo kung ano ang katotohanan sa sarili mo. Kung malaman mo kung ano yung katotohanan sa sarili mo, ay dahan-dahan mararamdaman mo na yung bisyo mo pala wala talagang kwenta at sinisira mo yung buhay mo. Mas maganda nga ay i-meditate mo yung paggawa mismo ng bisyo. Halimbawa ay nagyoyosi ka, talagang i-focus mo kung maging aware ka ba sa ginagawa mo na paghitit ng yosi na yan, or maging aware ka doon sa pag-inom mo ng alak na yan, at ramdamin mo ng mabuti ano talaga yung nangyayari sa'yo, at tingnan mo kung ano yung naging epekto sa sarili mo at sa ibang mga tao sa paligid mo. Kasi lahat ng mga yan, yung katangahan na yan, is hindi tayo aware sa ating mga sarili, at hindi rin tayo aware sa ano yung epekto ng ginagawa natin sa ating kalusugan at sa kapwa nating mga tao. Kung kaya kailangan nga ng meditation para dyan. At kung hindi madala sa meditation, kung hindi makuha sa paraan ng pagme-meditation, kaya nga nagkakaroon ng mga disgrasya yung mga tao. Kasi yung mga disgrasya or masakit na mga pangyayari, halimbawa ay na-aksidente or nabuntis or namatay, yun ang mga pamamaraan para magising tayo. Pero halimbawa, namatay ka, magigising ka na lang siguro sa sunod buhay na lang. Pero kung halimbawa kapatid or kaibigan or kasama mo doon sa mga trip nyo na naglalasing kayo ang namatay, o yun, pwedeng yun ang sanhi na mabago ang buhay mo dahil nga meron ka ng pain. Kung hindi madala doon sa pag-meditate, mabibigla na lang talaga yung magiging effect. Mapipilitan ka na makagising kasi masakit yung pangyayari na mangyayari. Pero sana nga ay kahit na hindi pa umaabot sa ganon, ay matutunan mo na yung pagme-meditate para mabaklas mo yung sarili mong mga bisyo dahil nagising ka na sa kung ano talaga yung ginagawa mo. Yun sana ang magandang mangyari, pero kadalasan may mga tao na talagang kailangan dumaan muna sa masakit. Kailangan muna nilang matanggap ang buong epekto ng kanilang katangahan. Well, nasa sa tao na, ikaw ba,
sa tingin mo, kailangan mo munang maging tanga or magising ka na? Nasa atin ang desisyon, mga kapatid, sa kung ano nga ba yung gusto natin gawin sa ating mga buhay. Na paabutin pa ba natin doon sa mayroon tayong mangyaring masama sa atin para lang magising tayo? Or magiging aware na ba tayo, magme-meditate na tayo? Hahayaan natin na yung mga ibang tao husgahan tayo na tanga daw sa pagme-meditate natin at dun sa pagiging aware sa ating mga sarili, kesa naman patuloy tayo sa mga bisyo natin na katangahan na talagang sinisira natin yung mga kalusugan natin at sinisira natin yung buhay natin at ng ibang mga tao. Sa gayon, kapatid, sana ay masubukan mo at mapatuloy mo yung sinasabi ko nga na free third eye at mindfulness meditation na ginagawa ko every Saturday ng 10 a.m. sa mga social media platforms ko for about 15 minutes. Sana matry mo at tuloy-tuloy mong gawin sa araw-araw para maging aware ka sa sarili mo at gawin mo ring meditation, yung pagyoyosi mo o yung pag-aalak mo o ano man yung bisyo mo. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Kasi never kang aangat sa buhay kung palagi kang nagpapadala sa mga katangahan ng bisyo mo. At kung magising ka na, ay dahan-dahan magbabago ang buhay mo. Sa halip na tanga ka sa bisyo, ay magiging angat ka sa serbisyo. At yan nga ang ginagawa ko dito, mga kapatid. Dahil nga tinanggal ko yung mga bisyo ko, ay meron na akong fino-focus na enerhiya para sa pagtulong nga sa kapwa, pagtulong sa aking sarili at magpayabong sa kung ano ang kabutihan sa buhay ko. Sana makasali ka sa meditation. Ilalagay ko ang link sa post description or sa comments para doon sa mga details nga sa ating meditation. Click mo ang link para sa free gabay. Salamat, kapatid. Huwag tayong maging tanga sa bisyo. Umangat tayo sa serbisyo. Salamat, kapatid, at God bless.